Good morning, November 19, Wednesday. Top-down analysis using TradingView. Nakaset na yung ating chart. We have our support. Our support is the monthly support zone is the September high. Ito yung September high and the October low. So in between this line is the zone, ano? So this is the support of the price na kasulukuyang gumagalaw ngayon. This candlestick is November and this candlestick is October and this candlestick is September. The candlestick of October, ito naman yung high niya. So nilagay natin yan monthly resistance price or the all-time high. So ayan yung mga support and resistance muna natin. Unahin natin yung mga support and resistance. We go down weekly. Sa weekly, we have this candlestick as the 5th week of October. So this is the high of this week, kaya siya ay week 5 October high. This is the low of the week 5 October low. So in-identify lang natin using these lines yung low at saka yung high ng week na to, which is pang-5 linggo nung October. So pansin nyo yung date sa baba. So this is the 4th October 20. Sa baba yung tingin, andun yung date. This is October 13, Monday. This is October 6. This is September 29. So nag-overlap dito yung September at saka October. So dito ngayon sa weekly, makikita nyo, ayun pa rin yung monthly resistance price all-time high. Kaya lang in-specify niya na lang din dito asaan sa month of October yung saktong high. So nandito sa pang-4 na linggo. So, ni-specify din dito yung monthly support zone na October low nandito sa loob nitong week na to. Kaya dito nag-overlap yung September at saka yung October. The last week of September and the first week of October. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ito ay week 5. And then, this is the first week of November. To identify the low and high of the first week of November, so ito yung low niya, kaya nakalagay dito is week 1 November low. So ito naman yung high niya, week 1 pa rin, November high. So this candlestick naman is the week 2 ng November, kaya nakalagay dito is week 2 ng November pero low. And then this is the week 2 ng November, pero high naman. And today, hindi natin lalagyan itong candlestick na to kasi hindi pa tapos yung 1 linggo na to. Hindi pa natin masasabi if this is the low of the week 3 ng November and this is the high of the week 3 ng November. Bakit? Pangatlong araw pa lang. No? But with those lines and may mga label na yan, so nagkaka-idea tayo ano yung ginagalawan ng price action. At the moment, yung price is in between the week 2, November low, yung nakaraang linggo, and the week 5, October high, yung pang last week ng October. So medyo significant yan kasi pagka week medyo matitibay din yan na mga resistance and support. So if this is the price, ang nearest significant support niya is the week 1 November high and the significant resistance niya na pinakamalapit is the week 5 October high. Ang tanong ngayon, anong ginagawa ng price dito? No? So let us go down daily.
Sa daily, naglagay din tayo ng mga support and resistance. Ayan. To identify this, dahil lagi ko nang ginagawa yung chart na to, so this is Monday, November 10. So Monday, isang linggo is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay. So again, dito, from weekly kasi, di ba, meron tayong nilagay doong second week ng November, merong high at merong low. Kung bababa tayo sa daily, hanapin natin yon. Squeeze lang natin yung chart. Ayun yung week 2 November high. Ito yung high nung week 2 ng November. Ito naman yung week 2 low. So, isang linggo ay 5 days. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, yung 5 araw na yan, ito yung pinakamataas. Ito naman yung pinakamababa. Kung weekly pag-uusapan. Since nasa daily naman tayo, di ko na nilagyan ng support and resistance sa mga ito. Dito tayo sa mga latest. On the week 2 ng November, meron siyang 5 days. So, 1, 2, 3, 4. So, ito ang pang-apat na araw, kaya day 4 high ng week 2 ng November. So, ayun yung high ng day 4. Ito naman yung low ng day 4. Ayun. Kaya lang, nagpatong sila nung week 2 ng November high. So, kaya pansin nyo, may red at saka may blue. It signifies that this is the high of the week 2. And this is also the high of the day 4 nung week 2. Sa una, medyo malilito kayo but keep on practicing. Unti-unti masana yung mata nyo. Ano naman ang low na ito? This is the day 4 low, week 2 ng November. So, ano naman ito? This is the day 5. High, week 2 pa din. Asa naman ng low niyan? Ito naman yung low niya. Day 5 low, week 2 ng November. So, another day is, ito naman is Monday na to. So, this week 3 na. Ayan, week 3. So, ito, week 3 ng November, pero day 1 ng week 3. Ito yung high niya. Asa naman ang low niya? Ito. Day 1 ng week 3, pero low. Nagka-doble. Kaya ganyan. Doble yan. Ayan. Ayusin lang natin. Ayan. Ayusin natin. Ayan. So, ibig sabihin, on day 4, day 5, downtrend ito. And day 1 ng week 3 ng November, downtrend pa rin. Then, kahapon is day 2. So, baguhin natin to. Hindi na update yan. So, day 2. Day 2. Day 2, high ng week 3, November. Ito naman is day 2, low ng week 3 ng November. So, ito yung kaninang magang natapos. Tapos itong candlestick naman na ito ngayon yung gumagalaw na price today. Yan. So, kung bababa tayo sa 4 hours, so, ayan na siya. So, ayayos natin to. Ayan, dito yan.
Yung sakto niya, sakto lang natin. Yan. So, ito yung kaninang maga. Yan. Yan. Ito yung alas 7, ito yung alas 8, ito yung alas 5. So, iayos pa natin para talagang sakto. Yan. Okay. So, ngayon, okay na lahat yung support and resistance natin. Naiayos na natin. Balik tayo ngayon ng monthly. At least, may idea na kayo kung bakit nilagay yung mga support and resistance. So, after na ilagay natin yung support and resistance, i-analyze naman natin yung chart. So, itong price na to, September, candlestick na to, itong nag-open siya rito, nag-close siya rito, may konting buntot sa baba, yun ang low, at may konting buntot sa taas, yun ang high. Kaya kung ipa-plot natin yan, itong candlestick na to, ang itsura niyan ganito. Konting bumaba ng konti. Tapos umakyat hanggang makarating yung buntot na yon. Tapos bumaba. Yan, ganyan. So, bakit malakas itong candlestick na to? Kung mapansin nyo, yung body niya malaki. Kaya nga, di ba, bumaba lang ng konti, seller, binaba ng seller, tapos umakyat na kagad ng buyer. Then, last move is yung seller, pero hindi rin na ibaba ng gusto. And yung body niya napakalaki. Hindi ito yung marabuso. Yung marabuso kasi dapat walang buntot. Pero malakas pa rin to. Kaya yung after ng September, yung October talaga, ito siya. Tinulak niya talaga. Yan. Ito naman October, ano naman to? October, nag-open dito. Ang low niya dito. Ang high niya doon, nag-close dito. Yan. So, kung kukuha ka naman ng kanyan, medyo bumaba pa siya ng konti. Yan, bumaba. Ito, bumaba. Dito nag-open, ito. Ayun yung open. Yon. Ito yung low. Pagkatapos doon, yung buyer, makyat na o yung price. Ayun, doon. So, ito siya. Yan. Tapos, bumaba na yung price. Saan bumaba? Dito. Dito, makikita natin na hanggang dito lang yung price. Pero pag bumaba ka ng mga daily, weekly, maaring bumaba pa yan. Pero sa ngayon, ito pinapakita niya. So, ito siya. Ayan. So, malalim yung naging retracement. Kaya lang, ito ngayon ay low, higher low pa rin ito. Ito ay high, higher high pa rin ito. Kaya ito ngayon ay uptrend pa din. Ngayon, come November, so ito ngayon yung kasalukuyan, ito. Dito nag-open. So, halos pantay, Pantay yung naging open. Tapos, bumaba dyan. Tapos, tumaas yung price. Ayun, tumaas yung price doon. Tapos, bumagsak uli. Ayan. Ngayon, kung titingnan nyo, this higher low. This is higher low. This is high, this is lower high. Kaya nga lang, hindi pa tapos itong November. Still, gumagalaw pa yung November. Okay? Kaya lang, ang tanong kasi is, ano ba itong week na to? Itong week na to. Anong, mula dito, umakyat, mula dito, bumaba. Tapos umakyat, tapos bumaba. So, dito sa monthly, makikita natin yung price talaga is green. Green. Pero we need to go down lower time frame para makita natin ito ba talaga ay dito, bumaba, umakyat at hanggang dito lang ang naging galaw. Okay?
Baba tayo ng lower time frame. So, weekly. Itong titingnan natin, ha. Unahin ko, ha. Nag-open dito, bumaba. Ito i-analyze natin, ha. Nag-open dito, bumaba. Tapos tumaas, tapos bumaba uli. Yan. Weekly. So, since hindi pa tapos yung isang linggo, so ito yon, no? Ito isang linggo. Ito naman, hindi pa tapos to. Ito, 5 days na to. So, itong high neto, candlestick na to, at itong high neto, nilagyan natin ng triangle. Pwede rin natin lagyan ng triangle itong high neto, low neto, at higher low. Yan. So, sa weekly, magkaka-idea na tayo na merong consolidation. Yan. And then, from weekly time frame, nakita natin dito na yung second week ng November, itong candlestick na to, nag-breakout dito, tumaas at nauntog dito sa resistance na to. Itong resistance na to. Mga rejection na yan serves as resistance nung nabutas. And then, nung narating yung price na yan, bumaba uli yung price dito. So, this is breakout and most likely nagpo-pullback. So, kung titingnan natin itong candlestick na to, this is week 2, ano? November. This is week 3. And week 3 ngayon, ha? Monday, Tuesday, Wednesday pa lang. Ito muna yung tingnan natin. Ano tong candlestick na to? Itong buntot na to. Taka sa daily, so, ayun yung triangle. Ayan, ayun yung triangle. Ito yung breakout. May buntot sa taas, nag-retest. Ito yung confirmation. Ito yung Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday and Friday. Ito yung bumalik. Ito yung buntot. Ito yung weekly. Ito yung buntot na yon, yung Thursday and Friday. And then, following Monday, naging bearish pa rin. Ayan. So, kaya itong mga high, lower high, lower high, low, lower low, lower low, this Thursday, Friday, and last Monday is bearish pa din, ano? And then, yesterday, yung price, bumaba pa din. Nag-open dito, nag-open dito, then bumaba. And then, nag-reject. Yun, nag-reject siya nung gabi na. At nag-close. Tumaas muna, tapos bumaba ulit. Nag-close dito. Pero ano yung dahilan ng rejection na to? Remember, dito nagkaroon ng breakout. Niretest yung area na to. At meron diyang bullish fair value gap sa 4 hours. So, kung bababa tayo ng 4 hours, makikita natin para tingnan yung bullish fair value gap. Ayun yung bullish fair value gap. Ayun. Bullish fair value gap, 4 hours, bullish fair value gap. So, this candlestick na pula ng maliit na to, at saka yung candlestick na to, yung pagitan nun, yun yung fair value gap. Since sa 4 hours ko tingnan, kaya nilagay natin dyan, bullish fair value gap, 4 hours. Bullish nung umakyat, bullish. Fair value gap, yung pagitan, 4 hours na sa time frame ng 4 hours. And then, meron pang bullish fair value gap, pero sa 4 hours naman. Sa 1 hour naman, ayun. Kaya lang, di masyado makita, pero pag inangat na ganyan, ayun, makikita natin. Fair value gap, another fair value gap, and another fair value gap. Pero ang binabalikan karaniwan is yung pinakamababa. Ayun nga, di ba? Ayun, binalikan talaga. And kasalukuyan, makikita natin itong galaw na to is, itong galaw na to, magmula dito, ayan siya.
Tapos medyo nagsa-sideways. Ayan. So, this is low, higher low, high, higher high, medyo higher high, pero naka-sideways. Medyo naka-sideways siya. Kaya lang, ano yung bias is since nag-bounce siya dito sa bullish fair value gap, at itong bullish fair value gap na to is very significant dahil dito nag-break out. 'Di ba? Ito yung dati may triangle 'yan. May triangle 'yan, nag-break out diyan yung triangle. So ito siya. So binabalikan, nire-retest niya kung saan siya nag-break out. At the moment ngayon, ito ngayon is somehow sa 1 hour is naka-bullish siya. Bullish. So, anong pwedeng gawin natin? Pwede kang mag-entry dyan, at ako, naka-enter ako dyan, at pwede akong mag-TP dito, at TP din doon. Ito. So, sa mga swing high na yan, ayan kasi yung swing high. Pinaka-conservative yan, pwede kang mag-buy dito, ako naka-buy. Then, pwedeng TP dito, TP dyan, TP dyan, TP dyan. Then, kailangan may stop loss ka. Stop loss ako dito sa ilalim ng swing low. Bakit may stop loss? Kasi hindi naman siguradong tataas. So, yung probability lang, mas mataas yung probability na tumaas. Pero hindi sinasabing 100% tataas yung market. Kaya, we have to set always our stop loss. Or else, risky yung trade na gagawin natin. Okay? And kung babalik tayo ng daily, kung gagamitin natin yung tinatawag na mga mga candlestick pattern, so ito ngayon yung bullish fair value gap acting as support. Itong kahapon na price is hindi man ito perfect na hammer. So yung wick niya nandun talaga, ayun dalawa. So it's like double bottom na nga eh. Hindi man saktong-sakto, pero halos yun na din yun. And yung body ng mga candlestick na to is nasa ibabaw ng bullish fair value gap. So the bullish fair value gap is acting support as a support. At yung price na nabuo kahapon is a bullish candlestick. And kung papangalanan is hindi naman siya saktong hammer, pero hammer pa din. No? Ngayon, kung titingnan natin ito, itong buntot na to, ito. Itong buntot na to. Pag titingnan mo yan, this is kahapon, di ba? Kahapon. So, baba tayo ng 4 hours. So, ilang 4 hours ba meron sa isang araw? 4 plus 4, 8. Plus 4, 12. Plus 4, 16. Plus 4, 20 plus 4, 24. So, 6. So, bilang ka ng 6 yan. 6. So, ito. Huwag mo isama to dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. Magmula dito, bumaba muna yung price. Tapos, nung gabi na, umangat na siya. At kasalukuyan, ito yung price. On a 4 hours, 1, bullish. Nag-correction, tapos tumaas uli. Tapos, ito yung kagabi, bumalik, pero dito nag-sideways siya. Pero yung trend niya is nakabias siya ng uptrend on the 4 hours. Baba tayo ng 1 hour. Kung bababa tayo ng 1 hour, so ito ngayon is alas 7. Ito ay nag-uumpisa sa alas 8. So, hanapin natin yung kahapon, ito, alas 7. Ibig sabihin, ito yung candlestick nag-start yung alas 7. Ayan, kita natin, nag-downtrend. Then, nag-bounce dito sa bullish fair value gap. Tapos, ayun, merong hammer pa rin dito. Hindi nga lang ganun ka-perfect, pero ito, this is a strength candlestick. Tapos dito, nagkaroon ng choke. Nag-retrace, and then nagkaroon ng break na structure dito.
Taas umangat uli. Ito, because of this, ito, nagkaroon ng correction. Tapos another break na structure. Another correction bago na matutulog na. Ngayon, ito ngayon siya. So, this is actually low, high, higher low, higher high dahil meron ito. Ito yung chok kanina, higher high, then higher low. So, medyo may pagka-sideways kasi Asian session, laging nagsa-sideways ang Asian session. Pero dominantly, the price is bullish sa 1 hour and sa daily, merong hammer, and on the weekly, remember, nag-breakout at nag-retest. Ito na ngayon yung retest. And on the monthly, dominantly, ang price natin is, action natin is bullish. So, sa medyo mga naninibago pa, na hindi pa masyadong maintindihan, it will take time. Forex trading, hindi naman siya talaga madaling matutuhan. Kaya nga yung iba, medyo pag maningil, napakataas. Tayo, we are giving it for free. Pero talagang itong tinuturo natin, hindi naman very basic. Kaya lang, hindi kaagad matututuhan ito ng 1 linggo, 2 linggo, o kaya 1 buwan, 3 buwan. It will take time. At yun nga, lagi kong sinasabi, hindi maliit na pera yung pwedeng kitain dito. So you have to pay the price. Ano yung price? Yung pag-aaral. And then may mga nagtatanong, ano ba ang strategy natin? Ang strategy natin, araw-araw na pag-aaral. Hindi yung strategy natin is moving average, stochastic, RSI. Ang strategy natin, araw-araw na pag-aaral ng chart. Araw-araw na pagbabasa ng chart, paulit-ulit. At ang paulit-ulit, it will develop skills in how to read chart ng madali. Pero hindi kaya ng 1 linggo, 2 linggo, no? So, tiyaga lang kayo and attend our orientation on Thursday, 6 o'clock. And Thursday, live charting ng 7 o'clock. For the new joiner, attend 6 o'clock orientation on Thursday. It will be conducted by our senior consultant, Ma'am Liz, na nag-a-assist sa inyo sa registration nyo. And reminders, huwag kayong magre-register sa website. Kumuha kayo ng client registration link nyo kung saan GC kayo naka-join. So, huwag kayong kukuha kung saan-saan o magre-register kasi pwedeng mawala kayo sa team. So, okay, thank you very much and good morning and good luck.